kutob ko. Lagi akong kinakabahan. Yun mga idol, isa mapagpalang gabi sa lahat. Pasensya na kayo mga idol kung hindi muna ako nakaakyat ng bundok dahil sa may nasikaso din ako mga idol. At ngayon mga idol, may malaking problema dahil dun sa kina Adlaw at kina Lando na hanggang ngayon hindi pa rin nakauwi. Kagabi pa, nung isang kahapon pa, umalis, pinuntahan ko yung kung saan sila nakatira dahil doon din nakatira si Lando. Pinuntahan ko, pagdating ko doon, asawan lang ni Adlaw yung napuntahan ko, nakita na datnan ko. Tinanong ko kung saan sila. Umiiyak dahil hindi pa daw nakauwi yung dalawa. Kaya nagtataka ako mga idol kung bakit hindi sila nakauwi at saan sila pumunta. Dahil wala talaga yung ibang bukang bibig si Commander Adlaw dahil yung kapatid niya hindi pa nakuha na si Justin. Kaya yun nasa isip ko, baka pumunta ng bundok para hanapin nilang dalawa ni Lando. Pero dapat kung ginawa nila yun, dapat nagpaalam muna sila sa akin para hindi ako mag-alala. Sobrang nag-alala ako hanggang ngayon. Kanina pa ako paikot-ikot, balik-balik din sa kanila kung saan sila nakatira. Wala talaga hanggang ngayon, hindi pa nakabalik. Kaya wala akong ibang choice kundi pumunta ng bundok para hanapin yung dalawa. At sana walang masamang nangyari sa kanila. Ang iniisip ko, baka nahuli ba? Baka nahuli tapos pinatay agad. Yun ang inalala ko dahil masama talaga yung kutob ko. Lagi akong kinakabahan. Di ko alam kung ligtas ba sila ngayon o hindi. Dahil di ko naman masisi din si Commander Adlaw dahil yung kapatid niya hanggang ngayon hindi pa namin nakuha. Kaya siguro napag-isipan nilang dalawa na pumunta ng bundok na hindi muna dumaan sa akin dahil alam nilang hindi ako papayag na sila lang aakyat. Dahil kung dumaan talaga sila dito mga idol, sa totoo lang hindi talaga ako papayag na umakyat sila ng bundok na hindi ako kasama. Yun ang problema ko ngayon. Sigurado talaga ako nasa bundok talaga yun. Yung mga idol, pasensya na talaga kung natagalan na hindi ako nakaakyat ng bundok. Pasensya na. Mega love, shoutout sa inyong lahat, sa lahat ng mga solid supporter natin, sa lahat ng mga silent viewers, sa lahat ng mga OFW. Mega love, shoutout sa inyong lahat, kapatid nating mga Muslim at kapwa ko Guardians Brotherhood Incorporated. At advance sa lahat ng mga jowa, kahit walang mga jowa, asawa. Advance para bukas, advance Happy Valentine's Day sa inyong lahat mga idol. Shoutout na rin kay Mary Grace Giverson ng Chicago, Ate Bibis Pernas ng LA, Ate Mel, kay Ate Takashi Mercy, Ate MJ, Mami Sky, Janice Alcalde, Pindio Vlog, Jimmy Maramirez, Team Kuwait at Team Maharlika. Mega love, shoutout sa inyong lahat. Yun mga idol, hindi ko lubos maisip ba kung bakit nila nagawa yun. Pero siyempre talaga bilang kapatid, kahit sino naman siguro, kahit sa aking kalagayan, kapatid mo na yung pinag-uusapan, talagang gagawin mo ang lahat para lang. Pumunta ko doon kanina, kausap ko yung asawa. Nag-aalala din yung asawa, baka bigla siyang manganak ba. Tapos wala si Adlaw, wala si Lando. Ngayon pagkatapos kong mag-video dito ngayon mga idol, pupunta ko kay Lolo Pedro. Kausapin ko si Lolo Pedro, baka sigurado ako alam ni Lolo Pedro ngayon kung saan yung dalawa.
para hindi na mag-alala yung asawa ba, dahil walang kasama yung asawa doon. Sila lang yung nandun sa bahay kasama yung dalawang bata. Nalala lang niya baka biglang sasakit yung tiyan, baka biglang manganak tapos walang mamaya siguro kukunin ko na lang sila, dito ko muna sila sa bahay pa standbyin, patirahin habang wala sila Lando at Adlaw hindi pa nakabalik. Pero hanggang ngayon or bukas ng umaga kung hindi talaga sila babalik, aakyat ako ng bundok, aakyat ako bukas. Bahala na kung marang sila, kung sa akin lang aakyat ako. Di naman nila alam kung saan ako dadaan. Ang alam lang nila kung kadalasan namin dinadaanan, yun lang. Pero mag-iba akong ng daan, hindi nila malalaman yun dahil daming daanan. Masok ka lang pero okay lang. Importante ligtas, makapasok ka sa loob ng area sa bundok. Iniisip ko ba baka nahuli. Ilang sana kung hindi patayin agad baga patayin. Kawawa, maliit pa yung mga bata, maliit pa yung dalawang anak ni Adlaw tapos may isa pang lalabas. Kawawa, walang maging ama yung mga bata ba. Hindi pa sila Lando nakapag-umpisa kasi mag-vlog mga idol dahil gusto na nilang mag-vlog silang dalawa ni Commander Adlaw, pero ang problema talaga namin cellphone talaga yung problema. Kaya sabi ko sa kanila, naisip ko nga baka naisip nila ba na parang hindi na tayo maka-vlog nito Lando, balik na lang siguro tayo sa bundok, balik na lang tayo pagka Commander. Yun yung naisip ko. Wag naman sana, lagi ko silang sinasabihan na maghintay lang tayo ng tamang panahon. Sabi ko nga sa kanila kung may pera lang talaga ako, alam naman nila na wala talaga dahil wala na nga akong explore. Paano tayo kikita? Kikita lang tayo kung may marami tayong mga upload na video, pero ngayon walang upload. Paano tayo kikita niyan? Wala lang talaga akong inasikaso. Akit pa sana ako ng bundok. Yun lagi kong sinasabi sa kanila. Siguro nainip, pero hindi natin alam yung kwento talaga. Sa akin lang, nag-advance lang ako ba na baka yun ang sa isip nila, baka sabihin nila niloko lang na yata tayo ni Buster, ganyan. Ayaw ko na isipin nila yun sa akin dahil ako naghanap din ako ng paraan paano sila mabigyan ng cellphone dahil yun talaga ang problema, cellphone. Naisip ko nga na pakiusapan ko si Lolo na dahil hindi naman madalas ginagamit ni Lolo yung cellphone niya dahil pag si Lolo pag magamit ng cellphone masakit daw yung mata niya, kaya pakiusapan ko yun kung maaari hiramin ko muna yung cellphone. Ipagamit ko muna kung sino yung mauna sa kanila, ni Lando at ni Adlaw, kung sino yung mauna mag-vlog para may magamit sila. Pakiusapan ko lang si Lolo, pati yung nagbigay si Ate Takashi Mercy, pakiusapan ko muna para makapag-umpisa, may isa na makapag-umpisa sa kanila para kahit pa paano may kita naman. Baka yun ang naging dahilan baka pumunta sila ng bundok. Meron lang sana talaga, ako naghihintay lang din ako mga idol kung may magbigay para sa kanila. Pero kung wala talaga. Kakahiya namang manghingi. Naghihintay lang ako kung sino yung usang loob talagang mabigay. Ayaw kung ako yung ano mismo ba manghingi. Hintay lang ako. Kaya yun ang sinasabi ko sa kanila lagi, na maghintay lang tayo sa tamang ano, dahil marami ding ano ngayon, marami ding kapos sa pera. May mga ano din, yung mga OFW natin pinapadalhan sa Pilipinas, dito sa Pilipinas, ng mga pamilya. Kaya sabi ko sa kanila, lagi ko sinasabi yan sa kanila mga idol, na
maghintay lang tayo, maghintay lang. Kaya nakaano nga ako dahil sa tuwing sinasabi ko yan sa kanila, parang hindi sila nakikinig, parang may ano sila ba, pero sana naman maintindihan nila dahil hindi lahat ng nag-vlog, hindi lahat ng naging bandido na sumurinder ay nagkaroon agad ng cellphone. Kaya lagi ko sinasabi yan sa kanila. Kaya sana mga idol, pero ano lang yung ano lang, yung may mga sobra lang, pero kung wala talaga mga idol, wag nyo na natin pilitin. Yung may mga sobra lang, yung may mga maluwag-luwag lang, yung may mga sobrang pera, ganyan. Kaya sabi ko sa kanila, kahit mumurahin, unang gamitin, kahit mumurahin lang, ang importante makapag-video, makapag-explore kayo, para magkaroon din kayo ng kita. Yun ang sinabi ko sa kanila. Ngayon, pagkatapos nito, punta ko kay Lolo para sabihin doon kung ang nangyari ngayon. Pero bago ako papunta kay Lolo mga idol, daanan ko muna yung yung asawa at mga anak ni Commander Adlaw para madala ko dito sa bahay. Dito muna sila mag-standby habang wala pa sila. Ngayon or bukas, wala talaga. Wala akong magawa kundi punta ko ng bundok para hanapin yung dalawa. Dasal ko lang sa Panginoon na sana walang masamang nangyari sa kanila. Kasi narinig ko nung nasa bundok ako, sinabi yan nung kami ni Lolo Miroy, nagsama kami. Sabi talaga ni Lolo Miroy sa akin, pinag-iingat niya yung dalawa. Sabi niya, sabihin mo dyan kay Adlaw at saka kay Lando na mag-ingat. Dahil pag once nahuli sila ulit, hindi na sila bubuhayin, patayin na daw sila diretso. Yun ang sabi ni Lolo Miroy. Sinabi ko na naman sa kanila yun. Sinabi ko na sa kanila yun na mag-ingat sila dahil target sila, pati ako. Yun ang sabi ni Lolo Miroy. Ako talaga yung nila, main target nila na makuha. Kaya sabi ni Lolo, pero hindi ka nila basta-basta dahil marami siyang inano na orasyon sa akin. May binigay siya. Kaya yung dalawa lang naging kawawa ba, si Lando at si Commander Adlaw. May tanong ko rin yun kay Lolo Miroy na buhay pa ba si Justin. Buhay pa naman daw, ang sabi ni Lolo, pero nakatago lang. Hindi din mabasa ni Lolo kung saang kuweba yun nilagay. Dahil maraming kuweba sa bundok. Sinabi din yun ni Lolo Pedro na nasa kuweba si Justin, yung kapatid ni Adlaw. May nakita pa nga sila doon na na babae daw. Hindi ko alam kung sino yung babae na yun dahil di sinabi nila Lolo. Baka panibagong bihag yun. Yun ang dapat nating alamin kung saan talaga. Kaya ngayon maghintay muna tayo kung makabalik ba sila ngayong gabi or bukas. Dahil umalis daw sila kahapon na pagkatapos daw kumain sa umaga, nagpaalam na may pupuntahan lang daw silang dalawa. Pinayagan ng asawa dahil lang sabi dahil papunta daw dito sa bahay. Wala naman. Pag-isip-isip ko rin kanina dahil araw-araw kasi sila pumupunta dito mga idol. Naghapon na lang, bakit walang Adlaw at walang, nagtaka ako ba bakit walang Adlaw, walang Landong na padpad dito sa bahay. Kaya nagpunta ako dun sa kanila banda alas 4 yata ngayong hapon. Gulat na lang ako nung pagdating ko, asawa na lang, mga anak ni Adlaw nandun. Wala silang dalawa. Kaya nagtanong ako, yun na nga, umalis kahapon pa daw ng umaga. Kaya dasal ko lang na sana walang masamang nangyari sa kanila. Ulitin ko mga idol, maraming salamat. Sana hindi kayo magsawa mga idol kahit na wala akong upload. Sana lagi kayo nandyan.
kikiusap ako mga idol, sana tuloy-tuloy pa rin yung pagsuporta ninyo sa akin sa bawat upload na video, sa bawat video na ina-upload ko. Sana hindi kayo magsasawa mga idol, sana hindi kayo magbabago. Sana tuloy-tuloy pa rin nyo pa rin akong suportahan. Sa lahat ng susuporta sa akin mula noon hanggang ngayon, maraming salamat sa inyo, dahil hindi kayo nang iwan mga idol. Basta ako, kung ano ako nakilala nyo noon, ganun pa rin hanggang ngayon. Walang pagbabago. Nangatili lang ang tayong humble ba. Maraming nag-request, maraming ding humingi ng tulong sa akin dahil maraming hunter na bihag ngayon. Sabi ko sa kanila, basta pag makakyat ako ng bundok, kung sino yung unang madaanan ko, kung sino yung unang makita ko sa bundok na nangangailangan ng tulong ko, ay tutulungan ko. Hindi ako pipiliin yung tao na tutulungan ko. Kahit sino pa yan, basta madaanan ko na kailangan yung tulong ko, itutulungan ko talaga. Gagawin ko ang lahat, may ligtas, may layo sa kapahamakan at kamatayan. Gagawin ko yan mga idol, para may baba ko sila ng ligtas. Kahit sinong hunter yan, basta madaanan ko sa bundok, kailangan ng tulong, tutulungan ko yan. Kaya nag-alala talaga ako kay Lando at kay Adlaw. Hindi ako mapakali, kanina pa ako dito sa bahay, paikot-ikot. Lalabas ako, ikot na naman, lalabas, ikot na naman. Pupunta ng sa kanto, may basketball court, pupunta, wala talaga. Posible naman pupunta sila ng basketball court kasi hindi yung pumupunta dyan. Wala talaga ang ibang wala. Kaya pupunta rin, hindi ko na makalimutan. Kaya isa din ng kailangan ko ngayong makapunta kay Lolo, baka nandun sila kay Lolo. Pero kung wala talaga kay Lolo, wala, nasa bundok talaga yun. Magano muna ako mga idol. Yun mga idol, hindi na ako magtagal dahil gabi na. Kailangan ko makapunta agad kay Lolo Pedro. Sana nandun sila. Yan, ulitin ko, maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong walang sawang pagsuporta mula noon hanggang ngayon. Maraming salamat. God bless sa ating lahat. I love you all.